Sabi ng matatanda, kahit walang ulam, basta may bigas, maitatawid ang kahirapan. Pero paano kung ang bigas na dati ay napupulot lang, ngayon ay nagkukulang? Pakagalaw. Pakahirap. Bumaba nga muna kayo. Mabigat. Ayun. Ay, wait lang po. Malambot pala ito. Ayun, salamat po. Thank you, thank you. Ay, nakakatakot dito, oh. Kinakain na ng tubig yung lupa, oh. Bless. Hawa ka na po. Baka maanto ka yan, ha? Apo. Oo. Pinagawa mo ng ano. Aba, masinop na ya. Masinop na. Ilan na ba aso mo dito, tay? Ay, lakas yan. Mabait naman yan. Mm. Kumakalkog na eh. Ito si Lolo Rogelio, magsasaka sa Nueva Ecija. Sa kisig niya, hindi bakas na 82 taong gulang na siya. Hindi man tanggap ng karamihan ang ganitong sitwasyon, pero mararamdaman mo, masaya siya sa ginagawa niya. 6 sila sa magkakapatid. Lahat nakapagtapos ng pag-aaral at ang ilan ay nasa ibang bansa. Pero siya ang naiwan, katulong ng kanyang mga magulang upang ipagpatuloy ang nasimulang sakahan. Nung araw, Lo, gaano kadali makakuha ng isang lupa dito noon? Yun nga, yung ang nangyari dito sa amin dito, ito, isang propetaryong malaki ito, 365 hectares eh. Ang ginawa ng gobyerno ng Land Bank, binayaran dito sa propetaryo, doon sa may-ari. Sila nagbayad. Patapos, Yung gobyerno ang nagbayad dun sa may-ari. yung Land Bank, Land Bank. Tapos, Tapos, kami naman, kami mga tenant. Inabot na kaming... nandito na. Oo, nagsasaka na. Oo. Nung mag-land reform kasi, oras na i-kuhan yung land reform. Kung sino nga abot ang nagsasaka, siya Sa- may-ari. Bale. Swerteng maituturing na mabiyayaan ka ng lupang sakahan, lalo na kung ito ay tulong mula sa gobyerno. Dahil 20% ng bigas sa buong Pilipinas ay nanggagaling dito sa Nueva Ecija. Ibig sabihin, huminto lang tayo sa pagpapalay dito sa Nueva Ecija o huminto si Lolo Rogelio. Magugutom ang 5 milyong pamilya sa buong Pilipinas. Ang problema, lumalaki ang populasyon, ngunit hindi naman nadadagdagan ang lupaing taniman ng palay. At minsan, nauuwi pa sa bentahan upang progresibo daw ay maramdaman. Ito kaya ang dahilan ng gobyerno kung bakit napakataas ng importasyon ng bigas dahil hindi na sapat ang lupa sa dami ng populasyon sa Pilipinas. Kailan ka umani, Lo? Nung huli? Nung huli, kung lang yun, mga sabog sa tuyo lang yan, sabog ng tanim. Ay, opo. Yung sabog sa tuyo. Nakailang kaban ka, Lo? Naka-24 lang ako. 24. Oo. Isang hektarya yun, di ba? Oo, sa hektare. Ang liit naman. Sa bagay, sabog tanim. Sabog tanim, wala bang ganong gastos yun. Magkano ang kilo nung nabili? Kung 27. 27. Ay, mataas ah. Mataas nun, ang palay nun. Sayang. Pagka- Magkano ginastos doon? Di na Wala bawi po. namang ganong gastos yun eh. Pero nabawi, ano po? Nabawi. Hindi Hindi naman umano pa, kumita kumita pa. pa. Kaya masaya pa din si Lolo Rogelio
dahil nananatiling mataas ang demand sa bigas na kailangan. Ayon sa PSA at iba pang pag-aaral, pang-anim ang Pilipinas sa buong mundo na pinakamataas kumonsumo ng bigas kada taon. Ayon dito, on average, kumukonsumo daw ang bawat pamilyang Pilipino ng halos 2 kilo kada araw na bigas. At kung pagbabasihan natin ang mga datos na inilalabas ng PSA, kakailanganin ng Pilipinas ng mahigit 1 milyong truck ng bigas para lang mapakain ang lahat ng Pilipino sa Pilipinas. Dahil sa datos na ito, naalala ko tuloy ang isang pamilya na daanan ko bago kami nakarating kila Lolo Rogelio. Hello, Tay. Eto microphone na. Saan nyo po napulot itong mga palay ninyo? Dito po sa sa Bukid Punere, sa Daka. So inani po ito, tapos inabangan po natin yung mga natira po, ano. And ngayon po, pinadadaanan natin sa kalsada para malagas yung mga binhi. Ano po ito? Pangkain nyo o ibebenta? Pagkain po yan, pagkain. So ito, sa tingin nyo, pang ilang linggo yung pagkain ito? Ay, yan ho siguro, mga pansang linggo ho siguro ang pagkain. Kasama po, sa inyo rin po ba yan? Po. Tingnan ko nga po, Tay. Basa pa tayo, no? Mga 2 araw hong bilad yan. Saan nyo po ibibilad yan? Dito rin? Iuwi na po yan sa amin sa Hain. Tagahain po kayo. Kumbaga Dayo po, dayo. dinayo nyo po ito dahil dito ang nagsasaka ngayon. Ilang kilong bigas 15 kilo ang bigas yan. 15 kilos. So sa itong 15 kilos na to, pang ilang linggo nyo? Pag isa ho siguro. Pang 1 linggo na. Ilang pamilya po kayo? 11 lang ho. 11, no? Ang dami naman tayo. Ang dami nyo naman sa pamilya. 15, mga anak nyo po yon. Totoo po. 11 ho yung aking anak. 11 po ang anak ninyo. Nako, sa isang kainan po, ilang takal lang? 1 kilo, 1 kilo. 1 kilo, isa. So, bali sa isang araw, 3 kilo ang inyong naluluto, magsaing. Marahil, totoo nga ang mga datos na ating mga nakikita. Dito inaasahan ang mga makabagong teknolohiya katulad ng forecasting at computational statistics na malaman ang mga datos sa mga susunod na henerasyon. Kabalikat ang Philippine Statistics Authority, nilalayon nila na mapabilis ang pagkalap ng mga datos gamit ang teknolohiya upang maging basihan ng ibang ahensya ng gobyerno sa pagdedesisyon at pagpaplano para sa susunod na henerasyon. May bisita po ba sa inyo rito? May nagpupunta rito. Yung mga taga-region to eh. PSA, Yung nagsa-census, yung mga nagsa-survey, nagsisurvey. tatanong ng mga informasyon. Nagtatanong. yung PSA. Kumbaga, dati, hindi papel at ballpen sila. Ngayon, Oo. nakikita nyo, may Meron ako na lang, sila. puro ko na lang. Computer. Pipindot lang alam Pindutin na. na lang, So, Makabago na nga. opo, Andyan man ang teknolohiya, hindi nito mabubura ang tumatandang problema. Yung may-ari. ang problema tayo ngayon, di ba tayo, Hmm. ang karamihan sa kabataan lumalayo sa pagsasakay. Oo. Talagang naghahanap buhay na lang ng kuwan. Ano po masasabi niyo po doon? Sa isang banda, mainam din naman yun. Ganoon. Siguro nga, napakahirap maging isang magsasaka. Dahil kahit si Lolo Rogelio, gustong malayo ang mga apo sa responsibilidad ng pagsasaka. Sa mabilis na takbo ng panahon para sa susunod na henerasyon, may maglalakas loob pa kayang tumaya upang ipagpatuloy ang bigat na responsibilidad na karga ng isang Lolo Rogelio? Upang ang gaya ni Kalita ay malasahan pa ang bigas na tumutubo sa lupang mamahalin niya. Ako po si Allen Paul Esteban, galing sa NUST Graduate School, mag-iiwan ng tanong sa mga kabataan. Anong malay mo sa datos ng palay? Dahil ang bukas ay nasa iyong mga kamay.